Chapter 4. Isang linggo na magmula nang may libing ang ama. Mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila rito habang lumilipas ang mga araw, miss na niya ang daddy niya. Walang ganang bumangon siya mula sa pagkakahiga sa kama. Kinuha ang cellphone at tiningnan ang oras, mag-aalas 10 na ng umaga. Kanina pa siya gising pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas at ganang bumangon. Wala rin siyang ganang pumasok sa opisina, mahigit isang linggo na rin siyang hindi pumapasok. Pakiramdam niya ay wala rin siyang magagawa kung pupunta siya. Ipinapaubaya niya na lang muna pamamahala ng kumpanya sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang katabing side ng kama kung saan natutulog ang asawa. Bakante na yun dahil kanina pa ito nakaalis. Hindi na niya namalayan kung anong oras ito umalis. Nagpapasalamat na lang siya na nirerespeto ng asawa ang pagdadalamati niya at tila isinantabi na rin muna nito ang galit na meron ito sa kanya. Habang nakaburol noon ang kanyang ama at hangang noong libing ay hindi ito umalis sa tabi niya, dinamayan siya nito, tinulungan siyang asikasuhin ang mga kailangan para sa burol at libing ng kanyang ama. Malabo sa kanya ang mga araw na nakaburol ang ama, 2 araw siyang hindi makausap at nakatunghay lamang sa kabaong. 2 araw lamang ang burol at inilibing rin sa 3 araw. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng kanyang ama, mula sa mga kamag-anak hanggang sa maliliit na empleyado nila ay nakiramay. Pero kahit gaano pa karami ang nagpunta at nakidalamhati sa kanya ay hindi maibsan yun ang pangungulila at guilt na nararamdaman niya. Nagi-guilty siya dahil namatay mag-isa ang kanyang ama. Nagi-guilty siya na wala siya sa tabi nito, na hindi niya ito naalagaan ng maayos dahil hindi siya kasama nito. Habang nakatitig siya noon sa kabaong ng kanyang ama ay sinisisi niya ang sarili niya. Na-realize niya kung gaano siya naging makasarili. Napagtanto niya na hindi lang siya kay Matthew may kasalanan nang pilitin niya itong magpakasal sa kanya. Maging sa ama ay may kasalanan Sly. Nang dahil sa kanya ay nagkaroon ng lamat ang ugnayan nito kay Matthew na itinuring na rin itong sariling anak. Nang dahil sa kanya ay namatay ang daddy niya nang hindi man lang natanggap ang kapatawaran mula kay Matthew. Kasalanan niya. Ang lahat dahil naging makasarili siya. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng katotohanan kung bakit hindi siya magawang mahalin ng asawa. Leon ay dahil makasarili siya. Nagdulot siya ng paakit sa lalaking minamahal niya nang ilayo ng daddy niya ang babaeng pakakasalan nito nang dahil sa kanya. Nagdulot siya ng paakit sa ama dahil lumayo ang loob ng lalaking itinuring nitong sariling anak nang dahil sa kanya. Kasalanan niya kung bakit namatay ang daddy niya nang mag-isa dahil mas pinili niyang makasama ang asawa kaysa rito. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, iyon ay dahil din sa kanya. Pinilit niya ang isang bagay na hindi nararapat para sa kanya. She doesn't deserve Matthew, she doesn't deserve to be happy. Hindi lang ang pagkawala ng ama ang ipinagdadalamati niya, ipinagluluksa din ng puso niya ang katotohanan na kaya hindi siya magawang mahalin ng lalaking minamahal niya ay dahil din sa kanya. Sino ba ang gustong magmahal ng isang tao na ang pansariling kaligayahan lang ang iniisip? Dahil sa pagiging makasarili niya ay napabayan niya pati ang ama niya. Kasalanan niya na namatay itong mag-isa. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata niya. I'm sorry, Dad. I'm so sorry, sambit niya kasabay ng masaganang pagtulo ng luha. Kinuha niya ang unan at niyakap iyon, doon niya hinayaan ang masaganang pagtulo ng luha. Sir, Attorney Morales is here, paalam sa kanya ng sekretarya sa intercom. Ang tinutukoy nitong dumating ay ang abogado ng ninong Donald niya. Dagdag, send him in, sagot niya. Ilang sandali lang ay nakita niyang pumapasok na ito sa opisina niya. Tumayo siya upang salubungin ito. Good afternoon, Matthew, bati nito sa kanya. Good afternoon din ho, attorney. Ano hong atin? Iginiya niya ito paupo sa visitors area sa gitna ng opisina niya. Narito ako para ipaalam sa inyo ang mga huling bili ni Donald. And there is something I wanted to give you. Hindi ho ba dapat ay si Charito ang kausapin ninyo? Tanong niya rito. Kakausapin ko rin si Charito kapag handa na siya, pero sa ngayon ay ikaw muna ang kakausapin ko. Hindi siya nagsalita at pinanood lang ito habang kinukuha ang mga dokumento sa loob ng briefcase nito. Binigyan siya nito ng isang folder, nang buksan niya iyon ay mga titulo at legal documents ang laman yon. Donald is giving you half of his fortune, simula nito. Inisa-isa nito sa kanya ang mga pag-aari na ipinamamana sa kanya ni Donald, mga lupa at building na pag-aari ng Yumao.
He is also giving you 50% of this company. Sinimulan nitong isa-isahin ang mga property na ipinamamana sa kanya. I can't accept this, attorney, I don't have the right na tanggapin ito. Ang lahat ng naiwan ni Ninong ay nararapat na kay Charito mapunta, she is his only heir. All of this property ay dapat lang na mapunta sa anak niya. Bakit niya ibinibigay sa akin ang kalahati ng kayamanan niya? Wala akong karapatan para rito, attorney, tanging anak lang niya ang may karapatan rito. Sabi niya sa attorney nang matapos itong magpaliwanag. Don't get me wrong, iho. That is what I expected that he would do, na ibibigay niya ang lahat ng molwa niya kay Charito, dahil naglisang anak niya ito. Hindi ko inaasahan ang naging desisyong ito ni Donald. In fact, I asked him kung bakit ganito ang naging desisyon niya, ang sagot niya sa akin, hindi lang daw si Charito ang anak niya. You were a son to him as much as Charito is a daughter to him. Kahit kailan ay hindi kanya itinuring na ibang tao, you were always a son to him. Binalot ng pagkaantig ang dibdib niya. Nagpapasalamat ako sa iniwan ni Ninong, pero talagang hindi ko matatanggap ito, attorney. I am giving up the rights sa mga property na ito. Isinasalin ko ang lahat ng karapatang iyon kay Charito. She should have all of this. Alam niyang ganyan ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong iiwan niya sa'yo ang kalahati ng ari-arian niya, kaya naman he made sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang mga iniwan niya sa'yo ay non-transferable. And if you're still going to refuse, maging si Charito ay hindi magkakaroon ng karapatan sa mga ito, hindi ito pwedeng mapunta sa kanya. Kung isusuko mo ang karapatan rito, all this property will be donated to the government and non-government organization. You can sell the property but not within 10 years from the time na maisalin ito ng tuluyan sa'yo. Hindi siya nakakibuka agad. Alam niyang wala siyang karapatang i-donate ang mga pinaghirapang ipunder ng ninong niya. Alam niyang ang iba doon ay ang mga lolo at lola pa ni Charito ang nagpundar, kaya para sa kanya ay hindi opsyon na i-donate ang mga iyon. His late godfather knew that he is very aware kung paano nagsumikap ang mga magulang nito at maging ito na rin to build the fortune that they have right now. What he can do is sell the property to Charito after 10 years, at pagkatapos ay ibalik ang perang mapagbebentahan yun kay Charito. In that way ay parang isinauli niya lang kung ano ang nararapat para rito. Don't think too hard, iho. Why don't you just accept what is given to you by Donald for now? You have plenty of time na mag-isip kung ano ang gagawin mo sa mga ito. You can donate it after it was transferred under your name or sell it after 10 years. It seems like I don't have an option but to accept it. Donating is out of the question dahil alam kong pinaghirapan itong ipunder ng ninong and it would be unfair for him and for Charito kung basta ko na lang itong ipamimigay. You're right. All I need is your signature para masimulan ko na ang pagpaprocess ng paglipat ng mga ito sa iyong pangalan. Kahit atubili ay pinirmahan niya ang mga dokumento. Nang matapos ay ibinigay niya iyon sa abogado. I'll keep you updated. Sabi ng abogado, matapos nitong ibalik sa loob ng briefcase ang mga papeles ay may ibinigay ito sa kanyang isang envelope. Donald has been meaning to talk to you before he passed away. Maybe he knew that his time was about to come. He left you this letter just in case na hindi kanya makausap. Naalala niya ang araw na tinatawagan siya ng ninong Donald but he didn't answer his call. Tinanggap niya mula sa abogado ang inlaabot nitong sulat. Wala sa loob na napatitig slide doon. Mauna nako, column ng abogado. Nagangat siya ng tingin mula sa hawak na sulat. Thank you, attorney. Kinamayan niya ito. Hinatid niya ang abogado hanggang sa pinto. Nang wala na ito ay bumalik siya sa kinauupuan kanina. Inilapag ang sulat sa center table at tinitigan iyon. Nag-aalinlangan siya kung babasahin na ba niya iyon. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iisip ay dinampot niya ang envelope at binuksan iyon. Inilabas ang papel na naruroon at sinimulang basahin ang sulat. Dear Matthew, kung binabasa mo ang sulat na ito, nangangahulugan lamang iyon na hindi tayo nakapag-usap bago ako mawala. I don't know how much time I have. Lately ay nararamdaman kong parang napapagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Palagi ko na rin napapanaginipan ang iyong ama, tinatawag na niya ako, sila ng iyong ina at ng aking asawa. I now have a weak heart na anumang oras ay maaaring huminto.
Kung mawawala man ako, mawawala ako ng mapayapa noong na maliwan si Charito sa'yo. I hope you can find it in your heart na mahalin ang aking anak. Magmula noon ay ikaw lang ang minahal ni Charito. Alam kong hindi mapapasama sa iyo ang anak ko. Maaaring galit ka sa kanya, but I hope that you will have the heart na patawarin siya at bigyan ng pagkakataon na mahalin ka. I wish to take all your hatred towards me and my Charito on my deathbed. I hope that you can forgive me because I only want what's best for you, although you may find it hard to believe, but I believe that what I did is for your own good. I am now leaving her to you. Again, I ask for your forgiveness, my son. Open up your heart to your wife and find happiness with her. Donald. Marahan na inilapag niya ang sulat sa lamesa. May isang linya na nagsusumigaw sa utak niya, wish to take all your hatred on my deathbed. Natupad ang kahilingan ng ninong niya, dahil nang mawala ito ay parang bularing nawala ang galit na nararamdaman niya para sa mag-ama. Hindi niya alam kung guilty siya dahil namatay ang ninong niya nang hindi sila nagkapatawaran o sadyang dinalangan nito ang lahat ng galit sa dibdib niya. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Naisip niya ang asawa, magmula nang mamatay ang ama nito ay hindi pa ulit ito pumapasok. Alam niyang hanggang ngayon ay hirap pa rin itong tanggapin ang pagkawala ng ama. Nirerespeto niya ang nararamdaman nitong kalungkutan at pagdadalamati. Maghapon lamang itong nasa bahay nila, pinapapunta niya si Nanay Fe sa bahay nila upang may magbantay kay Charito kapag wala siya at bumabalik lang ito sa mansiyon kapag nakauwi na siya. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa asawa ay napalitan na ng pag-aalala para rito. Ayaw niya sana itong iwan at gusto niya sana itong samahan sa bahay nila subalit hindi rin naman niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Napatingin siya sa wristwatch, mag-aalas 5 na ng hapon, tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang sulat ay inilagay niya sa loob ng drawer. Inayos niya ang mga gamit at naghanda na para umuwi. Hanggat kaya niya ay umuwi na lang siya ng maaga. Hanggat maari ay hindi na siya nagpapaschedule ng meeting pagsapit ng alas 5 ng hapon dahil ang gusto niya ay makauwi siya bago maggabi. Tinawagan niya ang sekretarya. Wala na akong schedule for today, tama? Tanong niya nang sumagot ito. Wala na po, sir. Okay, I'll go home early. If somebody call me, tell them I'll call them back in the morning. Okay, sir, Leon lang at pinutol na niya ang pag-uusap nila. Nang matapos ayusin ang gamit ay umalis na siya ng opisina. Papasok na siya ng driveway nang makareceive ng text message mula kay Nanay Fe. Naroon raw si Charito sa bahay ng ama. Nagdalawang isip siya kung tutuloy ba siyang pumasok sa bahay niya o iikot niya ang sasakyan at susunod sa asawa. Mas pinili niyang tumuloy muna sa bahay niya. Ipinarode niya lang ang sasakyan at pagkatapos ay tinawagan si Nanay Fe. Nay, kanina pa ho kayo dyan? Tanong niya nang sagutin nito ang telepono. Oo, mga bandang alas 3, sagot nito sa kabilang linya. Charito ho, kamusta naman? Pagdating namin kanina dumiretso sa kwarto ng daddy niya, hanggang ngayon hindi pa lumalabas, medyo nag-aalala na nga ako. Sinilip ko siya kanina, nandun lang nakaupo, niyaya ko nang kumain pero ayaw. Ganoon ho ba? Pupunta ho ako dyan. Mabuti pa nga. Sige ho, Nay. Pinutol na niya ang tawag at bumaba na ng sasakyan. Gamit ang sariling susi ay binuksan niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay dilim ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Napatitig siya sa loob ng bahay niya. Walang tao sa loob kaya nakapatay ang mga ilaw, pero kahit binuksan niya na ang ilaw sa sala ay parang madilim pa rin. Nanibago siya dahil sa loob ng 4 na buwan ay lagi siyang sinasalubong ng asawa sa tuwing darating siya, kahit na anong oras siya dumating, kahit gabing-gabi na, pagdating niya sa bahay ay maaabutan niyang naghihintay ang asawa. Lagi kasi itong nauunang umuwi dahil madalas ay inaabot ng gabi ang mga meeting niya. Ngayon na wala ito dunay tila kay dilim ng loob ng bahay niya. The house seems lonely. Isinaranan niya ang pinto at pagkatapos ay binuksan ang lahat ng ilaw. Maging ang ilaw sa kusina at sa labas ng bahay ay binuksan niya. Kahit bukas na lahat ang ilaw, pakiramdam niya ay madilim at malungkot pa rin ang bahay niya. Dumiretso na siya sa kwarto, pinalitan niya ng t-shirt at shorts ang suot na slacks at long sleeve para mas komportable siya. Bago siya umalis ay muli niyang pinatay ang lahat ng ilaw maliban sa ilaw sa labas para pag-uwi nila mamaya ng asawa ay maliwanag.
Dagdag. Nang masigurong nakalak na ang pinto ay tinungo na niya ang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ng ninong Donald niya. Mahigit kalahating oras lang ang ibinyahe niya. Pagdating niya roon ay sinalubong siya agad ni Nanay Fe. Mabuti dumating ka na, naroon pa rin siya. Puntahan mo na lang, sabi ni Nanay Fe sa kanya. Sige ho, binaybay niya ang daan papunta sa silid ng yumaong ninong. Kumatok siya subalit walang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinahihit ang doorknob, hindi iyon. Nakalak kaya naman tuluyan na niya iyong binuksan at pumasok sa loob. Nakita niya ang asawa na nakahiga sa kama ng ama nito, nakapikit at tila natutulog. Mukhang nakatulog ito dahil sa pag-iyak dahil may nakikita pa siyang nakasilip na luha sa gilid ng mata nito. Yumuko siya at magaan niyang pinahid ang luha gamit ang isang hinlalaki. Bumantong hininga ito kasabay ng paghikbit. Medyo namayat ang babae, dahil siguro sa lungkot dahil bahagyang naging hampak ang mga pisngi nito. Hindi niya napigilan ang sarili na haplasan ang pisngi nito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Kung pwede niya lang pasanin ang pagdadalamating nararamdaman nito ay ginawa na niya. Pero alam niyang kailangan iyong pagdaanan ng asawa upang unti-unti ay matanggap nito ang pagkawala ng ama. Napagdesisyonan niyang huwag na lang gisingin ang asawa. Dahan-dahan niya itong binuhat upang madala sa sasakyan. Magaan naman ang babae kaya hindi siya nahirapan. Nakasalubong pa nila si Nanay Fe nang palabas na sila. Tinulungan siya nito na magbukas ng pinto at hinatid sila hanggang sa sasakyan niya. Ito na rin ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para maisakay niya si Charito. Marahil ay napagod sa pagliyak ang asawa kaya naman hindi ito nagising. Kinawian niya na lang ang matanda bago tuluyang paandarin ang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila ay hindi pa rin nagigising si Charito. Maingat niya itong binuhat palabas ng sasakyan at papasok sa loob ng bahay hanggang papunta sa silid nila. Maingat niya itong ibinaba sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog nito, naisip niya tuloy kung ilang oras itong umiyak para mapagod ng ganoon. Nang maayos na ito ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang kumilos ang asawa, kasunod yun ay damante ang kamay nito sa bewang niya payakap. Hindi niya alam kung kikilos siya dahil baka biglang magising ito. Pinagmasdan niya ito, her head is leaning backward at wala na sa unan, kung hahayaan niya ito sa ganoong posisyon ay baka magka-stiff neck ito paggising kinabukasan. Nakayakap ang babae sa kanya at hindi siya masyadong makakilos kaya ipinailalim na lang niya ang braso sa ulo ng asawa para iyon ang magsilbing unan nito at pagkatapos ay kinabig niya ito palapit sa kanya. Natulog siya na nasa bisig ang asawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakakatulog, nagising siya nang maramdamang may lamapat sa labi niya. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya si Charito na nakatunghay sa kanya. Bago pa siya makapagtanong ay muling lamapat ang labi ng babae sa kanya, binigyan siya nito ng madiin na halik, hindi siya nakatutol dahil sa pagkabigla. Bahagyang bumitaw si Charito mula sa pagkakahalik sa kanya subalit sandali lang, muli nitong idinikit ang labi sa labi niya, pero ngayon ay tila nang hihingi na ng katugan ang halik nito. Charito, hinawakan niya ito sa balikat upang ilayo. Baka nananaginip ang babae, subalit nagsalita ito. Please, nakikiusap ang mga mata nito. Kahit ngayon lang, puno ng pagsusumamo ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Para siyang nahihipnotismo habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nakaramdam siya ng kagustuhan na pawiin ang lungkot na nababakas sa mga mata nito. Kinabig niya ito at hinalikan sa mga labi, tinugon naman leon ng babae. Ito ang unang pagkakataon na nahalikan niya ang asawa ng ganoon at hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Damang-dama niya kung gaano kalambot ang labi nito. Habang mas lalong lumalalim ang halik na namamagitan sa kanila ay parang mas lalo pa siyang nasasabik rito. Tila mas lalo pa siyang nauuhaw sa mga labi ng asawa. Lalo niyang diniinan at nilaliman ang paghalik sa asawa. Kinabig pa niya ito ng mas mahigpit, nang tila hindi pa rin makontento ay lumipat na siya sa ibabaw ng babae, hindi pa rin niya binibitawan ang mga labi nito. Naramdaman niyang nagsisimula ng mag-init ang buo niyang katawan, nakadagdag pa ang mahihinang ungol na lumalabas sa bibig ng asawa. Bumaba ang labi niya sa makinis na leeg ng asawa. Naramdaman niya ang mga kamay ng babae na kumapit sa batok niya. Ang mga kamay naman niya ay dahan-dahan na naglakbay mula sa tagiliran ng babae paakyat sa dibdib nito,
lalong napaungol ang babae nang masuyo niyang pisilin ang dibdib nito gamit ang hintuturo at hinlalaki ay nilaraw niya ang mga dulo ng dibdib ng babae. Pakiramdam niya ay may apoy na nagliliyab sa loob ng katawan niya. Kahit na may suot pang damit ang asawa, he felt her nipple hardened. Mula sa paglalaro sa dibdib ng asawa ay dumako ang kamay niya sa lelayan ng damit na suot nito, itinaas niya iyon upang tuluyang maubad, isinunod niya ang suot nitong bra. Nang wala nang pangitaas ang babae ay pinagmasdan niya ang makinis nitong katawan, lalong nagliyab ang init na nararamdaman niya. Her breasts are small but firm. Mula sa pagmamasid sa katawan ng babae ay lumipat ang tingin niya sa mukha nito, nakita niyang namumula ang pisngi ng babae. He planted little kisses on her rosy cheeks and all over her face and then he kissed her again on her lips. Malalim ang halik na ibinigay niya rito while caressing her breast. She gave out a long moan when he played with her pinkish tiny nipple. Parang musika sa pandinig niya ang bawat ungol na nagmumula sa asawa kaya naman lalo pa niyang pinagbuti ang ginagawa. From her lips ay muling bumaba ang halik niya papunta sa leeg ng babae papunta sa dibdib nito. She kissed her breast, sucked her nipples, parang sanggol na sabik sa gatas na pinaglipat-lipat niya ang labi sa magkabilang dibdib nito. She kept on moaning because of the pleasure he is giving her. He slipped his right hand inside her pants, he felt her womanhood between her legs, it is already wet. Habang naglalaro ang kamay niya sa pagitan ng hita nito ay naramdam niyang humihigpit ang yakap ng babae sa kanya, ang mga daliri nito ay halos bumaon na sa likod niya. Matthew, pongol na tawag nito sa kanya. Tumangala siya at tiningnan ito, binilisan pa niya ang paggalaw sa ibabaw nito. Naramdaman niyang bumabaon ang mga kuko nito sa likod niya, and then she let out a long, loud moan. Naramdaman niyang parang may sasabog na rin sa loob niya kaya ipinagpatuloy niya ang mabilis na paggalaw sa ibabaw ng asawa. Isang mahabang ungol din ang pinakawalan niya when he felt his release. Pawis na pawis ang katawan niya. Hinihingal na inilubog niya ang mukha sa pagitan ng leeg at balikat ng asawa, habol rin nito ang paghinga. Hinalikan niya ang pinagpapawisan ring balikat nito. Ilang sandali pa siyang nanatili sa ibabaw ng babae. He had loved mate before but he never felt this kind of satisfaction, tila hindi lang pisikal niyang katawan ang nakipag-isa sa kabiyak, tila maging ang kaluluwa at puso niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siya sa ibabaw ng asawa. Nang makabawi sa hingal ay gumulong siya sa tabi ng asawa. Naramdaman niyang pagod na pagod siya. Tiningnan niya ang katabi na walang kibo. Napangiti siya nang makitang nakapikit ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mukhang nakatulog na ulit ito dahil sa pagod. Masuyo niya itong kinabigti-akap. Ipinailalim niyang muli ang braso sa leeg ng asawa upang muling magsilbing una nito at ang isang braso naman niya ay ipinulupot niya sa baywang ng asawa. What happened was definitely unexpected, but it felt so right. He cursed himself for hating his wife for a long time. If every man can feel the same way he felt while making love to his wife, sigurado siya, wala nang lalaking makakaisip pang magloko at maghanap ng ibang babae. Natulog siya ng may ngiti sa mga labi. Nagising si Charito mula sa mahinang paghihilik ng katabi. Tatayo sana siya subalit napigil iyon dahil nakapulupot sa bewang niya ang isang braso ng asawa, dahan-dahan niya iyong inalis at maingat na umusag para hindi magising ang lalaki. Pagtayo niya ay naramdaman niya ang pananakit ng katawan lalo na sa pagitan ng mga hita niya. Muli niyang tinapunan ng tingin ang lalaking natutulog ng mahimbing. Nang magising siya kanina, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya dahil ang huling naaalala niya ay nasa silid siya ng ama at wala sa bahay ng asawa. Napanaginipan niya na buhay ang kanyang ama, masigla ito, walang sakit at maayos ang lahat sa kanila ng asawa at maganda ang pagsasama nila. In her dream, kinausap siya ng ama, sinabi nito sa kanya na maayos ang kalagayan nito, wala siyang dapat ipag-alala dahil malakas ito at walang sakit, na maligaya ito para sa kanila ni Matthew. And then she dreamt of her husband, he was kissing her, in her dream, the man is so in love with him. It felt so real and it felt so good. She felt happy, it felt so comforting that she didn't want it to end. Kaya naman nang magising siya at makitang nasa bisig siya ng asawa, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya kaya hinalikan niya ito.
Nang lumapat ang labi niya sa labi nito ay doon niya napagtanto na hindi na siya nananaginip, subalit sa halik na iyon ay nakaramdam siya ng comfort, kaya muli niyang inulit ang paghalik, doon na nagising ang lalaki. Nang tila pipigilan siya nito ay nakiusap siya. She wanted to feel comfort even if it is just for a moment. Hindi niya inaasahan na higit pa sa halik ang mangyayari sa kanila. But when he started kissing her and started caressing her, hindi niya ito pinigilan. It felt so good that she didn't want him to stop. Maski sandal ay nakalimutan niya ang lungkot dulot ng pagdadalamati sa pagkawala ng ama. But now she has to wake up, she is back to reality. She can't hold back her husband dahil lang may nangyari sa kanila. Lalaki ito, alam niyang may pangangailangan ito, at sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama alam niyang hindi rin natutugunan ng asawa ang pangangailangan na Leon. Kaya hindi niya ito masisisi kung nag-give in man ito. Siya naman ang nagsimula nun eh. Ayaw na niya yung bigyan pa ng ibang kahulugan, dahil alam niya na pinagbigyan lamang nito ang pakiusap niya. Isang magandang alaala para sa kanya ang nangyari sa kanila. At least once in her life, naranasan niya kung paano ang makulong sa bisig ng lalaking minamahal. Sapat na yung alaala na dadalhin niya habang buhay. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang sarili rito. Karapatan nitong maging maligaya, masakit na hindi niya iyon kayang ibigay sa kabiyak pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigil ang mahanap ang sariling kaligayahan nito, kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Last night was beautiful and she will forever cherish it in her heart. She will never forget how he kissed her, how he held her. For a moment she felt loved by him, and if she didn't know better, ay iyon ang iisipin niya. Pero alam niya ang katotohanan at mali na bigyan niya pa iyon ng ibang kahulugan at muli na namang umasa. That is the first time and the last time na mararamdaman niya iyon dahil mamaya ay kakausapin na niya ito at sasabihin ang napagdesisyonan. She will now set him free. Her tears fell at the thought that this is now the last time na makakasama at makakatabi niya ang lalaking minamahal. Parang sinasaksak ang puso niya pero kailangan niyang gawin iyon. Ang tanging hiling na lang niya ay mapatawad siya nito sa nagawa niya. Nakita niyang kumilos ang lalaki kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo. She took a shower. Habang naliligo ay pinakiramdaman niya ang sarili, bukod sa masakit na katawan, pakiramdam niya ay gumaan ang kalooban niya, para bang isang mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya ang nawala. She remembered her dream about her dad. Maybe it was really him, he visited her on her dream para ipaalam sa kanya na maayos ang kalagayan nito at wala siyang dapat ipag-alala at ika-guilty. Hindi siya superstitious na tao pero pakiramdam niya ay iyon ang tamang explanation kung bakit tila nawala ang bigat na nararamdaman niya. Now she can see things clearer. Mas may lakas na siyang magpatuloy ulit sa buhay niya, without her dad and without Matthew as her husband. Nang matapos maligo ay tinuyo niya ang sarili, nang mapaharap siya sa salamin ay nakita niya sa leeg ang bakas ng nangyari sa pagitan nilang mag-asawa ng nagdaang gabi. There are some red marks on her neck and on her chest, hinaplos niya yun at malungkot na napangiti. Ipinilig niya ang ulo at ipinagpatuloy ang pagpupunas sa katawan. Ayaw niya nang mag-isip ng kung ano-ano dahil baka magbago pa ang desisyon niya na tapusin ang pagsasama nila ng lalaki bilang mag-asawa. Matthew deserved to be happy at iyon ang ibibigay niya kahit pa nangangahulugan yun ay ang paghihiwalay nila. Paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakaupo na si Matthew sa kama at tila hinihintay siyang matapos. Pakiramdam niya ay gusto niyang bumalik sa banyo dahil nahihiya siyang makaharap ito lalo pa at aware siya na walang saplot ang kabiyak. Pero magmumukha naman siyang tanga kung babalik siya sa banyo at magtatago kaya pinagpatuloy na lang niya ang paglabas. Kanina kapagising, tanong ng lalaki sa kanya. Tila naiilang rin ito dahil hindi makatingin sa kanya, tila nahihiya o nagigilty ito. Nakaramdam siya ng maliit na kurot sa dibdib dahil kung nagigilty ito ibig sabihin ay pinagsisisihan ng lalaki ang nangyari sa kanila. Hindi naman, mixing sagot niya. Papasok ka na sa opisina. Muling tanong nito. Pupunta lang ako dahil mag-uusap kami ni Attorney Morales, doon ko na lang siya papupuntahin.
May kailangan rin akong kuhanin sa opisina. Kung gusto mo, sabay na lang tayong magpunta, maliligaw lang ako, suhestyon nito. Hindi na, magpapahatid na lang ako kay Mang Romy mamaya kapag sinundo niya ko rito para kuhanin ang mga gamit ko. Kuhanin ang mga gamit mo. Naguguluhang tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noong dugtong nito. I'm moving out today, Matthew. Mahinang sabi niya. Lalong lumalim ang kunot sa noo nito. Isang malaking pagkakamali na pinilit kitang magpakasal sa akin. Hindi ko dapat ginawa iyon, masyado akong naging makasarili, dahil sa pagmamahal ko sa iyo ay nagbulag-bulagan ako na masasaktan ka at pinaniwala ko ang sarili kong makakaya mo din akong mahalin. Huminto siya sa pagsasalita dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Tumikim muna siya bago muling nagsalita. Sana ay mapatawad mo ako at si Dad. Kung hindi mo kayang magpatawad, sa akin mo na lang ibigay lahat ng galit mo, ako naman ang punot dulo ng lahat ng ito. Ibigay mo na ang kapatawaran mo kay Dad para magkaroon siya ng kapayapaan. Napatawad ko na si Ninong. Nang mamatay siya, kasabay ng pagkawala niya, ay inalis ko na rin ang galit sa dibdib ko, sabi ng asawa. Maraming salamat, relieved na sabi niya, masaya siya na nagawang patawarin ni Matthew ang ama. Charito, last night. You don't have to be guilty about last night, putol niya sa sasabihin nito. Masasaktan siya kung ihihingi nito ng sorry ang nangyari sa kanila. I needed comfort and that is what you gave me. Ako ang nakiusap sa'yo. Kahit na alam kong dala ng awa at sympathy kaya ka pumayag, babaunan ko pa rin iyon bilang isang magandang alaala. I now have the will and strength to move on, from Dad's death and to move on from you. Nagpapasalamat ako, dahil these past few days, hindi mo ako pinabayaan kahit na alam kong galit ka sa akin, kahit na dahil lang iyon sa awa, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi mo na kailangang maawa sa akin ngayon. I'll be okay. Yumuko siya para hindi nito makita ang pamamasa ng mga mata niya, kumurap-kurap siya para pigilan ang pagtulong yon. Charito, tila may gustong sabihin ng lalaki pero tila nagbago ang isip nito. Ipapaasikaso ko na din ang pagpapawalang bisa ng kasal natin kay Attorney Morales. I wish I could be the one to give you the happiness that you deserve, but now I know that I can never give you that. And I wish I could undo what I did, but the only thing I can do now is to ask for your forgiveness. I will try to forget you and I will try to forget my feelings for you. I know it's not going to be easy, but I will try. Iniisip niya pa lang na maghihiwalay na sila bilang mag-asawa ay parang sinasaksak na ang puso niya. Pero kailangan niya itong gawin. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang pinipigilang pamatak. I'm letting you go now. I'm sorry for everything. Hindi nagsasalita si Matthew, nakatingin lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito. Kung relief ito dahil sa sinabi niya ay hindi niya alam. Sabay pa silang napapitlag nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Dinampot nito ang nagri-ring na cellphone. Nakita niyang nagpakawala muna ito ng isang buntong hininga bago iyon sinagot ng lalaki. Sinamantala niya naman iyon upang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa dining area, naupo sa isa sa mga upuan doon at pinakawalan ang mga luha na kanina pa gustong pamatak. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang sarili rito. Karapatan nitong maging maligaya, masakit na hindi niya iyon kayang ibigay sa kabiyak pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigil ang mahanap ang sariling kaligayahan nito, kaysa manatili itong miserable sa piling niya.